Magandang araw sa inyong lahat at magandang araw din sa ating pinakamagandang guro na si Binibining Simbulats. Kami ang pangkat 5 at ako si Ginoong Jean Rizal P. Mejorada. Ngayon, ating tatalakayin ang pagsulat ng reflektibong sanaysay, sining ng paglalahad. Sa araling ito, mayroon tayong tatlong layunin. Ang mga mag-aaral ay naasahang una, na isasagawa ng mataman ang mga hakbang sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. Pangalawa, nakasusulat ng organisado, malikhain at kahikahikayat na reflektibong sanaysay. At panghuli, pangatlo, nakasusuri ng isang reflektibong sanaysay. Ngunit bago tayo dadako sa formal na diskusyon, mayroon muna akong gawain na tiyak akong madadagdagan ang inyong kaalaman ukol sa ating pagtatalakay ngayong araw. Ang gawain na ito ay tinatawag na i-reflect mo. Ang mga mag-aral ay naasahang panoorin ang isang maikling video. Pagkatapos nitong panoorin, mayroon muna akong ilang mga katanungan na siyang sasagutin ninyo at pagkukunan ang mga impormasyon nito ukol sa inyong pinanood. Handa na ba kayo? Marahil ang lahat ay handa na, kaya't ating simulan ang ating gawain. Kumuha ng isang pirasong papel at isang ballpen at panoorin natin ang isang maikling video. Okay? Dahil matapos na ninyong pinanood ang isang maikling video, ating munang sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang naramdaman mo habang pinanood ang video? Pangalawa, ano ang iyong refleksyon ukol sa iyong pinanood? At pangatlo, panghuli, ano ang iyong natutunan batay sa napanood na video? Okay, ang lahat ng mga sagot ay susulat ito sa isang pirasong papel at ipapasa ito ngayong Lunes o bukas na. At ngayon, simulan na natin ang pagtatalakay, ang sining ng paglalahad. Ang sining ng paglalahad ay isang paraan ng pagsulat o pagpapahayag ng mga ideya, karanasan, impormasyon sa isang malinaw at organisadong paraan. Ayon sa UP Diksionaryong Pilipino, Binagong Edisyon 2010, ang paglalahad ay isang detalyado at komprehensibong pagpapaliwanag ng isang bagay, puok o ideya. Ayon kay Jose Arrogante, ito ay isang uri ng expository writing na naglalayong ipaliwanag ang isang paksa ng detalyado at komprehensibo. Sa paglalahad, ginagamit ang mga katotohanan, halimbawa at lohikal na pagkakasunod-sunod upang maunawaan ng mambabasa ang isang paksa. Ito ay mahalaga sa akademikong pagsulat, pag-uulat at iba pang anyo ng komunikasyon. Upang maging mabisa o epektibo ang paglalahad, ayon sa aklat ng sining ng pakikipagtalastasan na ginawa ng Kagawaran ng Filipino o TOP Manila, ito ay dapat na mataglay na sumusunod na mga angkop o elemento. Una, sapat na kaalaman o impormasyon sa paksang tinatalakay. Dapat mayroon kang sapat na kaalaman o impormasyon sa paksang tatalakayin mo. Hindi ka pumipili ng isang paksa na hindi mo naman alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pangalawa, ganap na pagpapaliwanag sa buong kahulugan. Mayroon dapat kang ganap na pagpaliwanag sa buong kahulugan, hindi lamang ang impormasyon, pumili ka ng mga impormasyon o humanap ka ng mga impormasyon, dapat ito ay bibigyan mo din ng kahulugan. Pangatlo, malinaw at maayos na pagpapahayag. Dapat kung sumulat ka ng reflektibong sanaysay, dapat ito ay malinaw o maayos mo itong ipapahayag. At panghapat, paggamit ng larawan.
balangkas at iba pang pantulong upang madali ang pag-unawa sa ipinapaliwanag. Sa pamamagitan ng paggamit ng larawan o balangkas at iba pang pantulong ay mas madali nating matanaw o mas madali nating maipahayag ang impormasyon. At panglima, walang pagkiling na pagpapaliwanag ng anumang bagay na nasaklaw ng tao. Sa araling ito, isang uri ng paglalahad ang ating bibigyang pansin. Ano ito? Ito ay ang pagsulat ng reflektibong sanaysay. Ngunit bago natin pag-usapan ng reflektibong sanaysay, bigyan muna natin ng kahulugan ng salitang sanaysay na isaye, na ibig sabihin ay sumubok o tangkilikin. Nagsimula ito sa mga sulatin ni Michael D. Montaigne noong ika-16 na siglo. Mayroon din itong mas maagang halimbawa sa Asya mula kay Lao Tzu at Yoshida Kinko. Itinuring ni Francis Bacon na kasangkapan ito para sa pagmuni-muni at pagbibigay ng komento sa buhay. Ayon naman kay Paquito Badayos, naglalaman ito ng mga maunawain na ideya at personal na pananaw. Habang kay Alejandro Abadella, ito'y nakasulat ng mga karanasan na nagpapahayag ng mga pangmalas, opinyon at damdamin ng may akda na inilahad ng malinaw at epektibo. Ang ideya o pagkasunod-sunod ng mga ideya ay inilahad ng mabisa at maayos upang makapagtalastas, makalibang, makapaglarawan ng isang bagay o makakuha ng anumang pagbabago. Kailangan din dito ang pagpili ng angkop na pananalita. Merong dalawang uri ang sanaysay. Una, ang formal. Pangalawa, di formal. Formal. Objektibo, maayos ang presentasyon ng ideya at nakatuon sa impormasyon. Tinatawag ding impersonal o sintipiko. Pangalawa, informal. Personal at pamilyar ang tono. May damdamin at opinyon ng may akda, karaniwang naglahad ng karanasan sa buhay. Tatlong bahagi na sanaysay. Una, panimula, pumpuka ng interes ng mambabasa. Pangalawa, katawan, pangunahing nilalaman at kaisipan. Pangatlo, wakas, naglalaman ng buod o konklusyon at panggalahatang impresyon ng may akda. 12 uri ng sanaysay, gaya ng nagsasalaysay, naglalarawan, papanuri, didaktiko, editorial, sosyo-politikal, pangkalikasan at reflektibo. Ano ba ang repektibong sanaysay? Ang repektibong sanaysay ayon kay Michael Sanford ay isang uri ng sanaysay na nakatuon sa interpretasyon. Ipinapahayag dito ng manunulat ang kanyang naiisip, nararamdaman, pananaw, at damdamin tungkol sa isang tiyak na paksa o karanasan at kung paano ito nakaaapekto sa kanya. Kadalasan, inihahalin tulad ito sa pagsusulat ng journal dahil personal ang nilalaman at layunin nitong maunawaan ang sariling kaisipan at karanasan kaugnay ng isang pangyayari. Samantala, ang lakbay sanaysay ay isang uri ng sanaysay na naglalahad ng mga karanasan sa paglalakbay. Ibinabahagi rito ang mga napuntahang lugar, kultura, reklama, kalikasan at mga taong nakasalamuha. Halimbawa nito ang mga tala ni Ferdinand Magellan tungkol sa Pilipinas at ang akdang Travels of Marco Polo na naglalaman ng mahahalagang impormasyong pang-heograpiya at pang-kultura. Layunin ng lakbay sanaysay na maibahagi ang karanasan, kaalaman at kasiyahan na dulot ng paglalakbay. Narito ang mga halimbawa ng mga paksang maaring gawan ng reflektibong sanaysay. Basahin niyo lamang ang mga paksang mga bagay na dapat isalang-alang sa pagsulat ng repektibong sanaysay. May mga 7 bagay na dapat tandaan sa pagsulat ng repektibong sanaysay. Narito ang mahalagang bagay na dapat tandaan sa pagsulat ng repektibong sanaysay. Una,
magkaroon ng isang tiyak na paksa o thesis na ikutan ng nilalaman ng sanaysay. Pangalawa, isulat ito gamit ang unang paunahan ng paghalip. Tanggap ng gamitin ang mga paghalip na ako, ko, at akin, sapagkat ito ay kadalasang nakasalig sa personal na karanasan. Pangatlo, tandaan na bagamat nakabatay sa personal na karanasan, mahalagang magtaglay ito ng patunay o patotoo sa batay sa iyong mga naobserbahan o katotohanang nabasa hinggil sa pagsa o panghigit na maging mabisa at epektibo ang pagkakasulat nito. Pang-apat, gumamit ng formal na salita sa pagsulat ito. Tandaang ito ay kabilang sa akademong sulatin. 5, gumamit ng tekstong naglalahad sa pagsulat nito. Gawing malinaw at madaling maunawaan ang gawaing pagpapaliwanag ng mga ideya o kaisipan upang may pabatid ang mensahe sa mga babasa. 6, sundin ang tamang istruktura o mga bahagi sa pagsulat ng sanaysay. Introduksyon, katawan, at konklusyon. And panghuli, gawing logical at organisado ang pagkakasulat ng mga talata. Mga hakbang sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. Gaya ng nabanggit sa itaas, ang reflektibong sanaysay ay dapat magtaglay ng introduksyon, katawan, at wakas o konklusyon. Sa pagsulat ng simula, Maaring mag-umpisa sa pagsagot sa sumusunod na tanong. Ano ang aking naramdaman o pananaw tungkol sa paksa? Paano ito nakaapekto sa aking buhay? Bakit hindi ito makaapekto sa aking pagkatao? Tandaang ito ay dapat makapukaw sa atensyon ng mga mambabasa, sundan agad ito ng pagpakilala ng paksa at layunin ng pagsulat ng sanaysay na siyang magsisilbing preview ng kabuuan ng sanaysay. Isulat ito sa loob lamang ng isang talata. Sa katawan, inilalahad ang mga pantulong o kaugnay na kaisipan tungkol sa paksa o thesis na ilahad sa panimula. So sa panimula, inilahad mo doon ang thesis statement, kaya sa katawan, ibabahagi mo ang mga pantulong na kaisipan o impormasyon. Maglagay sa mga objektibong datos batay sa iyong obserbasyon o naranasan upang higit na mapatibay ang iyong kaisipang iyong ipapaliwanag. Isulat ang iyong napagnilay-nilayan o mga natutunan. Gayon din kung paano umunlad ang iyong pagkatao mula sa mga karanasan o mga gintong aral na napulot. Sa wakas na bahagi, mulay mo itong ibanggit ang pangunahing paksa sa iyong sanaysay. Lagom nito sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano mo magagamit ang iyong natutunan sa buhay sa hinaharap. Bilang pagwawakas, maaaring magbigay ng hamon sa mga mambabasa na sila man ay maglinay ng kanilang buhay hinggil sa iyong natutunan. O kaya naman mag-iwan ng tanong na maaari nilang pag-isipan. Okay, ito ay isang halimbawa ng isang reflektibong sanaysay. At dyan nagtatapos ang aming pagtatalakay. Tiyak kung mayroon kayong natutunan sa araling ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako nga pala si Ginoong John Russell P. Mejorada, ang Pangulo sa pangkat na ito. Maraming salamat.